Kumusta? Aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae. Nais ko na ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapasa iyo at sa iyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Nakakaramdam ako ng labis na kagalakan na makasama ka muli sa panalangin at sigurado akong magpapatuloy ang gawaing ito mga kapatid. Ang kaaway ay patuloy na bumabangon. Inaamin ko, madalas hindi madali pero laging pinapanibago at pinapalakas ako ng Diyos. Naniniwala akong ganoon din sa iyo. Lagi kong sinasabi na ang panalangin ang gasolina ng mananampalataya na siyang nagpapakilos at nagtutulak sa Kristiyano na maabot ang mas mataas na antas. Maraming usapan tungkol sa presyo ng gasolina, alkohol at diesel. Pero may isang gasolina na nagpapasulong sa atin ng libre. Mga kapatid, binayaran na ni Jesus ang presyo sa krus at binuksan ang daan papalapit sa Diyos. At ang kailangan mo na lang gawin ngayon ay buksan ang iyong puso. Maniwala na siya lang ang tanging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at hanapin ang Panginoon araw-araw. Dahil sa panalangin, napupuno ka ng Espiritu Santo. Kung nais mong magkaroon ng mas payapa, nagbabago at masaganang buhay, punuin mo ang iyong espiritual na tangke sa panalangin. Dahil kapag hindi ka nananalangin, nauubos ito. Nagsisimula kang mamuhay ng mas nakatuon sa mga bagay ng mundo at hindi na sa mga bagay na makalangit. Kaya naramdaman kong magbigay ng mensahe bago tayo manalangin. Sa mensaheng ito, nais kong ipakita ang halaga ng presensya ni Kristo sa ating araw-araw. At pagkatapos, gusto kong ipagdasal ka na dumadaan sa mga pagsubok sa pananalapi, problema sa bahay o sa trabaho. Magdasal tayo para dumating ang iyong mga pangangailangan at hindi ka mawalan sa bahay. Kaya, iniimbitahan kitang manatili hanggang dulo ng video. Pero bago tayo magsimula, gusto kong hilingin na mag-subscribe ka dito sa aking channel. Ikaw na hindi pa nakasubscribe dito sa channel, pindutin lang ang pulang mag-subscribe button sa ibaba ng video. Pag pinindot mo, lalabas ang kampanilya. Pindutin ang kampanilya at piliin ang lahat para makatanggap ka ng notifications sa tuwing may bagong video ako. Ayos ba? Ang saya ko basahin ang mga komento at patutuon ninyo. Nitong mga nakaraang araw, naglalakbay ako at sobrang saya talaga, mga kapatid. Habang naglalakad ako sa kalsada, binabati at niyayakap ako ng mga tao, gusto magpa-picture. At sinasabi nilang, Pastor, pinupuri ko ang Diyos sa buhay mo at dahil sa panalangin mo, mas hinahanap ko siya. Inaamin ko, tuwing naririnig ko ang mga patutuong ito, napupuno ako ng kagalakan at mas ginugusto kong sambahin ang Panginoon. Alam ko na hindi akin ang gawaing ito, mga kapatid. Ang malaking pamilyang ito ng pananampalataya at kadena ng panalangin ay pag-aari ng Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagbahagi ng mga panalangin ito, ginagamit kayo ng Diyos upang maabot ang ibang buhay. Amen? Kaya huwag nating putulin ang panalangin na ito. Ayos ba? Tara na mga kapatid. Ang mensahe ng Diyos sa puso ko ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa presensya ni Jesus sa ating buhay. At ang kahalagahan ng pag-iisip natin sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay dito sa mundo. Amen? Tingnan natin ang sinabi ni Jesus sa Mateo 28, talata 20. Ganito ang sabi niya. Narito, ako ay laging kasama ninyo sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng panahon. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang pangakong iniwan sa atin ni Jesus, mga kapatid. Nangako siya na laging sasamahan tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi tayo kailanman makakalimutan o iiwan ng Diyos. Kahit madalas nating maramdaman na nag-iisa tayo, hinding-hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Ayon sa Biblia, madalas tayong hindi tapat, ngunit laging tapat ang Diyos dahil hindi niya kayang itakwil ang kanyang sarili. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi tao para magsinungaling. Kaya kung may ipinangako siya, tinutupad niya ito. Kung ipinangako niyang sasamahan ka niya araw-araw, nandito siya ngayon, tinatawag ka at sinasabi, Anak, nandito ako, mahal kita, gusto kitang pagpalain. Gusto kong baguhin ang iyong puso, ang iyong pagkatao, para ikaw ay lumakad sa aking presensya at mamuhay sa kabanalan. Aleluya. Mga kapatid, sa Mateo 24 sinabi ng Diyos na matapos marinig ng mga disipulo ang balitang muling nabuhay si Jesus, naglakad sila at nag-usap tungkol sa mga nangyari. Pero sila ay puno ng tanong at labis na lungkot dahil wala nang balita kay Jesus. Ngunit bigla, si Kristo mismo ay lumapit sa kanila at nagsimulang maglakad kasama nila.
At sinasabi sa Biblia na dahil sila ay nag-aalala at malungkot, hindi nila nakilala si Jesus. Kaya tinanong sila ni Kristo, "Bakit kayo malungkot?" Hindi naintindihan ng mga disipulo noon dahil akala nila walang alam ang lalaking kasama nila sa mga nangyari sa Jerusalem. Muling nagtanong si Jesus kung ano ang nangyari at bakit sila malungkot. Sinabi ng mga disipulo na sila'y nag-aalala dahil nangako si Jesus na muling mabubuhay, ngunit hindi pa nila siya nakikita. Gusto nilang makita bago maniwala, pero tingnan ninyo, nakakatuwa ito. Ang mga mata nila ay sobrang nakatutok sa problema kaya hindi nila napansin na ang solusyon ay nandoon lang sa tabi nila. Naglalakad si Jesus, kasama nila ngunit di nila siya namalayan. Mga kapatid, ibinabahagi ko ito dahil ito rin ang nangyayari sa marami ngayon. Hindi na nakapako si Jesus sa krus at lalong hindi siya nakakulong sa libingan. Siya ay buhay. Siya ay muling nabuhay at nangako siya na hindi niya tayo iiwan. Mga kapatid, ilang beses na ba nating hindi ito napapansin? At nagsisimula tayong mag-alala, malungkot. Parang lahat ay magkakamali. Parang malulugi tayo. Parang hindi magtatagumpay ang relasyon. Naiisip nating tapusin na lang ang sariling buhay. Mga kapatid, bigla na lang, napakalaki ng mga problema na nakakalimutan natin na may pananampalataya tayo. May Jesus, may kaligtasan, at may kaaway na nasa likod ng lahat ng ito. O mga kapatid, huwag nating kalimutan na may espiritual na labanan. Pero tinalo na ni Jesus ang kaaway, kaya hindi mo na kailangang labanan pa siya. Ngayon, kailangan mo na lang gumamit ng espiritual na paningin. Para makita ang Diyos sa buhay mo, buksan ang espiritual na mga mata, huwag mag-focus sa problema at palakasin ang pananampalataya. Amen? Sabi sa Mateo 27, napunit ang belo mula itaas hanggang ibaba ayon sa Biblia. Ibig sabihin, mga kapatid, may buong kalayaan tayong makipag-usap sa Diyos at maranasan ang pribilehiyo ng panalangin. Ngayon, kapag nagsisi at nanampalataya tayo kay Jesus, hindi na niya nakikita o inaalala ang ating mga kasalanan. Nakikita niya sa atin ang dugo ni Jesus na ibinuhos para sa ating kapakanan. Amen? Kaya mga kapatid, panahon na para tayo ay magkaroon ng kapayapaan at pagtitiwala dahil ipinangako ni Jesus na sasamahan niya tayo araw-araw. At pagpapatuloy sa kwento na ikinukwento ko sa inyo tungkol sa mga disipulo, sinasabi ng Biblia na ang manlalakbay na ito na si Jesus ay naglalakad kasama ng mga disipulo hanggang sa pagtatapos ng araw. Habang paalis siya, inimbitahan ng mga disipulo ang manlalakbay na manatili dahil gabi na. Kaya nanatili si Jesus. Umupo siya sa mesa para kumain kasama nila at matapos basbasan ang tinapay, ibinigay ito sa mga disipulo. Nabuksan ang kanilang mga mata at sa wakas ay nakilala nila na ang manlalakbay na iyon ay si Kristo mismo. Pagkaraan, biglang nawala si Jesus sa gitna nila at napansin nila ang isang interesanteng bagay. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa Lucas, Kabanata 24, talata 32. Sinabi nila sa isa't isa, "Hindi ba't nag-aalab ang ating mga puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag niya sa atin ang mga kasulatan?" Tingnan niyo mga kapatid, napakaganda nito. Para sa akin, isa ito sa pinakamagandang bahagi ng Biblia. Sinasabi rito na habang kausap nila si Jesus, nag-aalab ang kanilang mga puso. Nag-aalab ang puso nila dahil si Jesus, anak ng Diyos, ang kausap nila. Naniniwala rin akong ang Diyos ay nakikipag-usap din sa inyo. Kung damang-dama mo ang Panginoon sa puso mo, isulat sa komento para mahikayat din ang iba. Nangusap sa akin ang Diyos sa mensaheng ito. Naniniwala akong mahihikayat din ito ang iba na makinig at manalangin kasama natin. Ayos ba? Alam ko na may mga tao na hindi talaga nakikinig sa video, nagbabasa lang ng komento. At kapag nabasa nilang sinabi mong nangusap sa akin ang Diyos, baka gusto rin nilang maranasan iyon. Amen? Kapatid, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Alam ko na maaaring nag-aalala ka sa mga bayarin, sa mga utang na kailangan mong bayaran. Parang lahat ay sobrang mahal at mahirap talagang mapanatili mo ang iyong kapayapaan. Madalas, nawawalan ka ng tulog, mga gabing hindi ka makatulog, nag-aalala kung paano mo malulutas ito. Mga kapatid, sinasabi ng Diyos na ang pagkabalisa at pag-aalala ay walang maidudulot. Huwag nating hayaang ipikit ng mga problema ang ating mga mata sa Kanya. Kaya naniniwala ako na mayroon talagang paraan palabas. Maaaring di mo pa ito nakikita ngayon,
Pero ayos lang iyon. Hanapin mo lang ang Panginoon. Siya ang magpapatatag, magdadala, at magbibigay ng paraan palabas. Hindi mahalaga kung saan ito galing. Hindi mahalaga kung gagamitin niya ang isang tao para pagpalain ka. Ang mahalaga ay kasama mo siya araw-araw. Amen? Gusto kitang bigyan ng hamon dito. Kung isa ka sa mga taong nawawala ng tulog dahil sa mga bayarin, dahil sa mga problemang pinansyal, iniimbitahan kitang magpahinga sa Diyos. Iniimbitahan kitang ipagkatiwala kay siya lahat ng alalahanin mo para siya ang mag-alaga. Para rin ito sa iyo na nahihirapan sa relasyon. Ang mensaheng ito ay para sa iyo ngayon. Hindi ka iiwan ni Jesus. Gagawin niyang sa Kanya ang iyong puso. Maaari Kanyang gawing tunay na masaya sa iyong buhay pag-ibig. Una, dapat magkaroon ka ng kapayapaan sa Panginoon na Siya ang maging ama, kaibigan at kasama mo. Si Jesus ang dapat pumuno at magbigay kasiyahan sa iyong kaluluwa. Amen? Magdasal tayo ngayon. Pumikit ka kung maaari at hanapin ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos, magdasal tayo. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais kong magpasalamat sa iyo, aking Diyos, sa lahat ng iyong ginawa. O Panginoon, kay sarap hanapin ang iyong presensya, kay sarap maglaan ng ilang minuto sa aming araw para magsama-sama dito bilang pamilya at hanapin ang iyong mukha. O Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng iyong nagawa na dahil pinagpala mo kami, pinaunlad mo kami, at kung hindi dahil sa iyong awa, hindi kami narito ngayon. Nais kong magpasalamat sa iyo, aking Diyos, dahil madalas kami ay malamig sa espiritual. Minsan ang aming puso ay wala sa kabanalan. Minsan, nakatuon kami sa mga bagay ng mundo, ngunit palagi mo kaming tinatawag pabalik. At walang kapalit iyon. Wala kaming pambayad, di namin mabili ang kaligtasan. Ang magagawa lang namin ay luwalhatiin, pasalamatan, at purihin ka, dahil ikaw ay tapat. Nangako kang di mo kami iiwan. Kaya Ama, inihaharap ko sa iyo ang taong ito na hirap sa insomnia dahil sa alalahanin at takot. Di niya kayang bayaran ang mga bayarin at di na alam paano mabuhay sa mundo. O aking Ama, na sa sandaling ito, ang iyong awa ay dumaloy. Naway buksan ng Panginoon ang mata ng taong ito upang makita niya ang daan palabas at kung kailangan maghahanap ng tulong. Ngunit naway hipuin ng Panginoon ang puso ng mga tao na maging mapagbigay at maawain sila. O Diyos, hipuin mo ang puso ng mga negosyante at may-ari ng kumpanya upang buksan nila ang mga pintuan, Ama. Naniniwala ako, Diyos ko, na ang Panginoon ang nagdadala ng kasaganaan at biyaya sa amin. Sabi sa iyong salita na ilaan namin sa iyo ang aming mga plano para magtagumpay ang mga ito. O Ama, huwag mong hayaang sumuko ang taong ito na ilang beses nang sumubok ngunit hindi pa rin nagtagumpay. Jesus, bigyan mo ng lakas, Panginoon. Sa kahinaan, higit na nahahayag ang iyong kapangyarihan. Kaya, Ama, ipinapahayag kong hindi mauubusan ng tinapay at pagkain ang hapag para sa iyong mga anak. O Diyos, ipinapahayag ko na puno na ang mga estante at kabinet. Dumarating na ang pagkain sa ngalan ni Jesus. Hinihiling ko rin sa iyo, Ama, para sa taong desperado dahil sa nasirang relasyon na hindi naging maayos. Babaeng nangangarap magpakasal ngunit wala pang makakasama. O Jesus, ilagay mo po ang isang espesyal na tao sa kanyang landas. Gayon din sa lalaking ito na naghahanap ng relasyon. Gusto niyang mamuhay ng banal, manatiling matatag sa iyong presensya, pero madalas napakalaki ng mga tukso. O Jesus, palakasin mo ang pusong ito, palakasin mo ang taong ito, Panginoon. Nagdarasal din ako, Ama ko, na makilala ng taong ito si Jesus bilang tagapagligtas, na talikuran niya ang relihiyon at hanapin ang tunay na relasyon sa iyo. Diyos ko, nakikita ko ang espiritual na labang pinagdadaanan niya. Maraming pagsubok ang ginagawa ni Satanas, ngunit ako'y nananalangin at nagpapalayas ngayon. Satanas, wala kang kapangyarihan sa buhay at pamilyang ito. Pinalalayas kita sa pangalan ni Jesus. Ikaw na walang bahagi sa mga bagay ng Diyos. Lumayas ka sa buhay na ito, sa bahay na ito, sa kumpanyang ito, sa pamilyang ito. Idinedeklara ko na ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa inyo ngayon, mga kapatid ko, na ang pagpapala ng Panginoon ay mapasa sa tahanang ito. Ako'y nananalangin at nagpapasalamat na sa iyo, aking Ama, para sa lahat ng ginawa mo at sa lahat pa ng gagawin mo. At nagsimula na ito simula ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos.